Santa Rosa has evolved from a rustic town in the province of Laguna to become the investment capital of South Luzon. With its technoparks, major automobile plants, upscale subdivision, and an SM Mall, SM City Santa Rosa. It has become a dynamic hub for growth and development. Amidst its progress, there is a side of Santa Rosa that many of us rarely see. Rich in history and culture, as seen in its old churches, ancestral homes, artistically inclined people, and homegrown cuisine. During the next few minutes, SM and the Philippine Star will take us on a culinary tour of old Santa Rosa as we explore my city, my SM, my cuisine. Hi, I'm Cora Alvina. I'm your tour guide for my city, my SM, my cuisine. I am in the ancestral home of the Liage family in Santa Rosa, Laguna. People with a proud sense of regional identity have conjured various Philippine regional cuisines. And this has been born out of the multiple cultures that our archipelagic setting has. We have various natural resources. Our families and communities operate similarly and yet differently, and the variations are thus traced to that as well. My City, My SM, My Cuisine is a joint project between SM and the Philippine Star. It aims to help us rediscover and appreciate our regional cuisine, and they will do this by collecting, retrieving, reviving, recooking all of these dishes in homes such as this, in kitchens that will give us the way to see our regional cuisines. This is food heritage preservation at its best. Join us. Hosting us in Santa Rosa is my good friend Chitli Hauco. She was born and bred in Laguna, specifically in Santa Rosa. She traces her maternal and paternal ancestry to Santa Rosa. These Rosenians, as the people of Santa Rosa are called, are very proud of many things: political, cultural, and of course, food. I would like to invite my friend Chit to join me here at table, where she will reminisce with us about food and her childhood. Chit! Hi, Cora. Welcome. Welcome. Thank you very much for having us. It's all my pleasure. Yes. Please tell us about food. So, our favorite topic, huh? Yes. Food. Okay. I'm very proud of the cuisine of Santa Rosa. Actually, I think it's got similarities, as you would know, because you're a foodie. Yes. Yeah, and you've been all over the country. So there are similarities we share with several other regions. But we have also distinct qualities in Santa Rosa. Santa Rosa cuisine is a little similar to some of the regions, especially those that produce coconut, because our dishes are based on coconut, many of them. But we also have differences that are so unique to our town, mainly because it is because of the lake that we are located near, the Laguna de Bay. We get different fishes there, we get different shrimp, we get different things like, well, it's not food, but the water lily also is part of our culture. Yes. Okay, today I prepared two dishes to show. The first of which will combine the similarity of Santa Rosa with the rest of the coconut-producing regions and its distinction because of Laguna de Bay. Okay. From Laguna de Bay, we get the shrimps, special shrimps with the big heads. Okay. We will do a ginataang hipon, but it's really the tagunton because of the size. The shrimp actually has three sizes. Okay. You're familiar with the ulang. Yes. There's the big one with the big head for the sinigang. Then we have the tagunton for our dish now. But the smallest one is called yap-yap. And that is used for our okoy. Okoy is really originally
from Santa Rosa. Yummy. Okay. Would you like to see that? Of course, let us repair to the kitchen. Okay, we shall. My city, my SM, my cuisine. Here we are now at the kitchen with my Ate Ossie, cousin of my mom, who will do the cooking for us. So Cora, this is Ate Ossie. I mentioned her to you kanina. Kamusta po? Naabala po namin kayo. Walang bagay yun. Ay, mabuti naman po. Mahilig siya magluto. Ay, my kind of people. Yeah. Inuuna pala yung hipon. Inuuna yung hipon. Pag siya mapula na, alam mo, tuyo na yung tubig kasi may tubig-tubig yan. Saka ngayon ilalagay ang kanyas. Habang siya ginaganyan natin, lalagyan natin siya ng asin. I see. Hindi ko pala siya ginigisa sa yung Hindi, usual hindi siya- sibuyas at hindi. kamatis at bawang. Hindi naman, hindi siya ginigisa, gawa ng ano. Babalik po tayo dyan sa tagunton. Very high heat po ba? Kasi kailangan tuyuin natin ito. Ah, tutuyuin. Matatagal na siya bago. Pagkatapos, pag nailagay na natin yung gata, yun ang look. Yung atay-atay na gatong, atay-atay na upo. Ang tagal ko nang hindi na nadidinig yung salitang atay-atay. Ibig sabihin, ilo-low fire mo, Opo. yun ang ibig sabihin. Ano yun? Simmer, no? Oo, simmer. Yan mong nasa kanan nyo yata, kalamyas. Kalamyas. Diba, Chip? Anong tawag dyan sa ibang lugar ay kamyas? Kamyas lang. Kami may dagdag, kalamyas. Pero I think it is the whole of Batangas and Laguna that call that very sour fruit kalamyas. Pag yan naluto na, saka natin ilalagay itong gata. Okay. Ganun pala ang nangyayari sa kalamyas na medyo nalalanta. Nalalanta siya, naluluto. Mamaya siya, pag talagang luto-luto na siya, lumiliit na siya na lumiliit. Yung katas niya, sumasama na niya doon sa hipon. So, may konting asin ho. Talagang kailangan kasi para yung, kaya nilalagyan natin ito ng kalamyas, para yung hipon hindi matigas. Hindi ba yung hipon, pagka naluto na minsan matitigas itong mga balat ng hipon. Oho. Yan, hindi ganun katigas, malambot. So, matagal po ito talagang kinagisnan na dish o luto itong... Ito ang karaniwang iniuulam ng mga tao dito sa Santa Rosa nung araw. Iginataang hipon, yung mga ayungin, yan, yung mga maliliit na yung kandule, yan ang mga ulam dito nung araw sa Santa Rosa. Yan, pwede na natin itong lagyan ng gata. Ilalagay na ang gata. Yan, Ako, napagkabigat ng gata. Ito din, according to taste and according to the appearance, po. Yan. Hindi kayo 1 cup, 2 cups. Hindi. Kasi mas maganda dito, mas maraming gata. Kasi pag masaming gata ang hipon, yun nga lang, matagal maluto. Hinahayaan itong kumulo. Oo, kasi para makita mong namumuo yung gata. Diba? Pag namumuo na siya yung gata, it means na malasang-malasa yun. Tanyo, yun, namumuo yung gata. Ayun. Didikit ngayon siya dyan sa mga hipon. Pero hindi ho yung higahin, hindi tutuyuin. 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 So, wala pala Kaya sabi siyang... ko sa inyo, medyo matagal na tuwa ng Pero marami. may sauce din siya. Oo, konting-konti lang. Hindi katulad nung tuyong-tuyo. Hindi naman tulad Hindi nung naman tuyo. may sabaw. Walang sabaw. My city, my SM, my cuisine. So how did you like that? I loved it. I love food cooked in coconut milk. Too? Any sort of thing, actually. Okay, so you better come here every weekend when I come home. Oh, but that would be deadly. I'm sure you have a whole lot of list of good eats. Yeah. In Santa Rosa, yes. And you should start with our ice cream. Ice cream. Homemade ice cream. We call it dirty ice cream, but it's really very clean and very nice and very thick and creamy. It's called box ice cream, Bok, because of the man who made it. We grew up eating both box ice cream, and he actually has a big family. And out of that trade, he was able to put them all to school, and everyone now is a professional. Oh, what a remarkable man. And also, it's so good to go with our kakanin. Our kakanins, we have so many kakanins here in Santa Rosa.
Fantastic. Right. We have the Puto Biñan. Biñan is a neighboring town, of course, but it's got that name there, Puto Biñan. But it's also made here in Santa Rosa. And then we have this Maja Blanca that has anise in it, so it's got a different flavor. And we have so many other things. Are you gonna show these to us? Yes, but first, remember, we have one more dish to show, and that's the tinadtad. Oh, somebody should do an inventory of all these good eats Yeah, here. we'll start with this one. This is already our number 2. Okay. So would you like to see that? I would. Okay, let's Lead the go. way. My city, my SM, my cuisine. We're back in the kitchen with Ate Ossie and our second dish called tinadtad. Oh, Ate Ossie, ano na yung nagawa mo? Yan, tinatad na baka. Ito. Ating igigisa sa bawang sibuyas kamatis. Kapag nagisa na natin, hulog na natin yung karne, yung baka. Bakit po tinadtad? Kasi mas maganda yung parang dikit-dikit siya, hindi katulad bakit tinatad, hindi yung chop-chop na bite size. Opo. Ibang putahe na yun, sinigang na yun. Ito po, ano bang tinadtad ng maliliit talaga yung baka? Oo, ganun. Pagkatapos, igigisa. Okay. Kasi hindi ba ang sinigang natin, hindi naman natin iginigisa. Hindi po. Ayan. Ito, igigisa mo to. Ano yun? Kenchi? Hindi kimchi, matigas yun eh. Katulad din na sa baboy, nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Yung panigisa po ito, bawang, sibuyas, at kamatis. Oo. Pero, hindi mo ba pwedeng giniling yung karne? Hindi eh. Para malambot. Lalo. Hindi. Kasi pagka giniling, lumulutang siya, ang pangit tingnan. Hindi katulad ng ganyang tinatad. Ano yan? Mayroon yung buo-buo kang makakain. Hinihahalo din yung konting taba. Siyempre, para masarap at malinamnam. Kasi ang taba, malinamnam sa baka. Ito, maganda siya. Ganda. Oo, hindi yung katulad ng basta giniling. Spaghetti labas niyan. Yun, tapos Spaghetti sauce. ang gulay natin, may patani, may labanos, may okra, may sitaw, may sigarilyas, Opo. kalamisnis. Kalamismis, ang Oo, gandang oo. pangalan. O kaya at saka kangkong. Okay. Yun ang gulay niya. Ang ating paasim dito, yung kalamyas. So, inaasiman siya. Oo, siyempre. Yung kalamyas ang gagamitin nating paasim. Nakukunin ko muna. Oo. Ang sinigang hindi ginigisa. Ang sinigang hindi ginigisa. Bagamat tayo, pagka nagsisigang tayo minsan, naglalagay tayo ng sibuyas, hindi ba? Opo. Yun. Ito, may bawang at sibuyas. Pwera pa sa kamatis. Ang sinigang, may sibuyas, may kamatis. May kamatis buo. Buo. Yun. Ito Magbibilang. parang small bite, small Oo. pieces lahat. At Oo. saka hindi masyado kasabaw yata. Hindi katulad ng Sinigang. ng sinigang, maraming sabaw kasi sinigang para siyang nilaga. Ngayon lalagyan natin siya ng patis. Ayan ang Isang- paalat niya. Yan ang patis. ating paalat, patis. Sarap din ang patis na paalat. Iba din yung alat ng patis sa asin. Iba. Hindi mo pag Oo. nagluluto. Kasi sa sinigang, ang ginagamit natin paalat, asin. Pero sa ganitong tinatad, patis. Kahit na ang sinigang mo'y baka, kahit ang sinigang mo'y baboy, mas masarap ang tinatad na baka. Pero yung sangkap niya, halos pareho. Yun. Kung hindi nga lang tayo pwedeng magsigang ng baka sa kalamyas, siyempre sampalo. Di ba? Kung hindi kalamansi. Oo. Ako, Yun. wala ako na rin ganagan. Ikaw ba, in all your Wala. travels, wala ako Dito na ko rin lang na ganun. dinig ito. Kaya hindi naman pala matagal ang proseso nito, no? Hindi, matagal nga lang lumambot. O yung siling mahaba, yung Siling haba. sinigang. Hindi ko lang tanggalin eh. At sili. Wow. Tikman mo kung di masarap na yan, kahit na matigas pa ang karne. Ang masarap na din ang ano Oo, niya. ano, ayan. So, okay na.
My city, my SM, my cuisine. Oh, how did you like that? It is sinigang. This Yes, I tinadtad. just didn't want to tell you. But how do you eat your tinadtad or sinigang? With patis. Oh, but do you normally match food with sausawan or condiments? How do you do that? Yeah, that's the distinction of the Santa Rosa cuisine. We have many dishes that we have to eat with something else, a side dish. Pesang dalag is eaten with tahore. Puchero is eaten with la olla. And we have this radish, pickled radish called sochay. And then we eat every fried dish with it. Okay. Yeah, so we like condiments, as I told you. Oh, fantastic. Yeah. Another favorite thing. Right. I'm gonna gain weight. No, don't yet. We have a long list. Remember, we're doing all this list of heirloom recipes. So now I have to take you to my friend, the Chongkos, and they will share with us their heirloom recipes as well. Oh, more food heritage. Yes, let's go. Let's. My city, my SM, my cuisine. I'm with Nonya Tionco, and we are in the Almeda Zavalia ancestral home. Yes, this was the home of our great-grandparents, Francisca Almeda of Biñan and Angel Zavalia of Santa Rosa. I'm actually 6th generation. How old is this house? If you are to believe the family vignettes, 20 years older than our church. Really? But I think I heard that apart from this beautiful homely appointments, the wall paintings, that you have a marvelous kitchen. Oh yes, because Lola Kike loved to throw parties for every occasion. Really? Is there anything cooking right now in the kitchen? La olla, commonly known as puchero. Let's go and try it then. May naumpisahan na pala dito. Ang iniluto sa atin ngayon ni Beth ay la olla. Hindi ba puchero yan? Karaniwang tawag, pero kami lumaki dahil lang sa may special sausawan, la olla. Di pagpatuloy na natin. Ano naman ang isusunod na ilalagay dyan? Yung repolyo, Mhm. tapos yung pichay. O sige, tignan natin kung handa na. Lagay na natin. So, marami din palang pagkakaiba yung luto dito ng puchero. La olla. La olla kasi ang sausawan ay special. Beth, ano na nga ba ang bumubuo sa sausawan? Kamote, saging, tsaka yung talong. Hindi naman ito matagal lutuin. Yung palambutin lang ng meat siguro ang medyo nagtatagal. Hindi naman po. Hindi naman. Nung maliliit kami, ito ang usual Sunday fare namin. I see. Tila masarap talaga. Baka madalas kami dito kapag linggo. We welcome you heartily. Maraming salamat sa inyo. Dahil malambot na yung manok, gaano katagal pa bago maluto? Lalantahin lang ba yung gulay o lulutuin ng gusto? Hindi naman po, saglit lang po. Saglit Pag lang. isang kulo lang po. Pwede nang tikman maya-maya? Opo. Sandali lang, si Alice may 2 putahing isda. Sino si Alice? Batang kusinera pero highly dependable pagdating sa mga lumang lutuin ng Santa Rosa. O halika, tignan na nga natin. Hi, good afternoon. And what do we have here? Po, inihaw na ayungin. Kung sa Tagalog dito sa Santa Rosa, isinalag. At yung isa, ano siya? Ang ginataang kanduli, na inadobo ko muna siya sa suka at saka sa bawang, pamintang buo. Okay. And then, pag tuyo na siya, doon ko pala nilagay yung kakanggata at yung pinalutong na kasubha. Maraming salamat, Alice, sa pagprepara mo nito upang makita namin at I'm sure para matikman. Higit sa lahat ng papasalamat kami dahil may mga tulad mo pa sa henerasyon na magluluto nitong mga dishes na to. Kung hindi, ay tila malilimutan na. At we are very sure na ito ay napakasarap. This is why we came to this home to sample what the table has. Salamat. We hope you've enjoyed the food and the fabulous heirloom recipes. On behalf of SM, we'd like to thank you for joining us in My City, My SM, My Cuisine in Santa Rosa, Laguna. We'd like to see you when we make our next stop for My City, My SM, My Cuisine. Maraming salamat po. And what do we have here? Oh, truly sumptuous. What a table.
My city, my SM, my cuisine.